So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong ginawang delayed na naman ng ating mga senador bilang isang impeachment court dito nga po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Tandaan po natin from February 5 to June 3, naging June 11, ngayon po, after SONA na lang daw po didinggin yung impeachment trial ni Sara. So dahil po yan, dito po sa napakawalang yang resolution ni Alan Peter Cayetano. So pag-usapan ngayon natin yan. So ang gusto ko lang ipakita sa video po na to, delayed na naman po yung impeachment trial ni Sara. Aabutin po ito hanggang 28th Congress. O, magsisimula ito hanggang 28th Congress. So sa July pa yon. So tingnan nyo to para makuha nyo yung point natin. So ito, nabalita ito from News 5, no? O balita. So sabi dito, no, tingnan, nagbotohan ng mga senator judges kung sang-ayon o tutol sa motion ni Senator Alan Peter Cayetano na ibalik sa House of Representatives ang article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. So 18 judges ang pumabor at 5 dito naman ang tumutol. Tingnan nyo, di ba? So tangina talaga. So ngayon, mga kababayan, no, ito po yung resolution, no, ni Alan Peter Cayetano na inamyandahan po yung motion ni Bato. Okay. Alam nyo kung ano yung tricky dito, yung number 2. Yung number 2, mga kababayan. Alam nyo, no, dapat ang ginawa nila dito, pinaghiwalay nila to eh. So, totoo lang eh. So, sabi dito, that the article of impeachment be returned to the House of Representatives without dismissing nor terminating the case until such time that, okay. So, sa una, parang nakakatuwa lang una. O, ibabalik lang naman pala yung article of impeachment na hindi naman pala ito i-dismiss. Okay? Yun nga lang, hindi nga dismiss pero dinilayed naman nila. So ano ba talaga yung plano ninyo? I-delayed ba ninyo to hanggang next year? Ayun ba yun? Kasi tingnan nyo to yung una kasi mga kababayan, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provide that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within the period of 1 year, including the circumstances of the filing of the first 3 impeachment complaints. And, okay, so yung sa una mga kababayan po kasi tandaan po natin, no, bago po kasi nagkaroon po ng article of impeachment yung Congress, meron mo ng 3 nag-file. So yung sila De Lima, yung Makabayan, at saka yung civil society group ata, no? So 3. So pang-4. Ngayon, hindi ba magko-conflict yun na dapat merong isang article of impeachment lang sa 1 taon? Mga kababayan, ang point dito, anong pakialam nyo doon? Ang importante dito, meron pong isa na namayagpag doon po sa 4. Hindi naman po kasi pinasa po sa Kongreso yung 3. So anong pakialam po ng Senado po dyan? Di ba? Tingnan ninyo yung 3 article of impeachment na pinasa po sa Kongreso, walang pakialam doon yung Senado. Hindi naman sila pinasahan eh. So yung pakialaman nyo lang dapat dito, yung totoong article of impeachment na pinagbotohan po ng ating mga congressman. Ang point kasi dito mga kababayan, masyado nilang tinoteknikal. Oh, so yung pangalawa, ito yung pinakadelikado dito mga kababayan. Tingnan ninyo Ito. The House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. So ngayon, ang point mga kababayan, di ba? The House of Representatives of the 20th Congress ang nakalagay. So kailangan makipag-usap sa Senado na willing silang ipagpatuloy yung impeachment trial ni Sara. Okay. So ngayon, ang point dito mga kababayan, wala pa po tayo sa 28th Congress. Nasa 19th Congress pa lang po tayo. So ngayon, ibig sabihin nito, hihintayin pala natin yung 28th Congress. So ang point ko mga kababayan, dito nga lang 2 araw pa lang po pinag-uusapan yung impeachment trial ni Sara, ang dami nang nangyari. Paano pa kaya dito po sa mga natitirang pang mga araw, kailan ba yung 28th Congress? Sa July 1. Oh, marami pa mangyayari dyan. So makakapag-isip itong mga tarantadong sa mga senador natin na kasama na si Cayetano na naman dito, no? Si Cayetano, si Bato, si Amy,
si Robin, kung may isip siya, no? Kakagawa na naman sila ng bagong plano para mapigilan pa yung impeachment trial. Kasi ang point dito mga kababayan, ang sabi po ng konstitusyon natin, pag binigay na sa inyo yung impeachment, yung verified impeachment complaint, mag-hearing kayo kaagad ng walang ganito. Okay, baka sabihin nyo kasi gawa-gawa ko lang to. So ngayon, ang gawin natin, panoorin po natin si Senator Win Gatchalian. So ito yung sabi niya, 2 minutes video lang to, no? Sige. Senate as an impeachment court reconvene after it I adjourns expect in the them end to before say, June 20. I expect them to say this is valid. Sila yung nagpadala dito. So ang expectation ko, they will say it's valid. So if you follow the resolution earlier, tutuloy-tuloy tayo. And then may second, kanina yung number 2 is they will have to send a communication about the 20th Congress. So I think that will apply by the transition, kasi may transition time between 19th and 20th, and that will apply during that time. I think that's the end of the month. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Kasi tingnan niyo actually matalino si Cayetano, nalusutan niya to Nakagawa siya ng ganyang klaseng palusot, no? Kasi ang point dito mga kababayan, ang gustong gawin po ng impeachment court, kausapin po yung 28th Congress. Okay? So, sino kakausapin nila? Wala pang 28th Congress. Sino magbe-verify na taga 28th Congress kung wala pang 28th Congress? Sa June 30 pa yon. So, alangan naman sa June 30, makagawa sila ng reply dito. Malamang abutin naman ito ng mga ilang linggo. Or more or less, 3 days. So, delaying tactics na naman po ito mga kababayan, di ba? So sir, pwede pa rin magsesyon ang Senate under the 19th Congress, let's say Thursday, Friday, kahit nag-adjourn na kayo. You mean the impeachment The court? impeachment court. Once they send back the certification. Kung mayari bukas May- ibalik na agad nila The tapos way I understand it, may dalawang conditions. Yan, Number yan. 1, yung kanilang certification. Number 2, yung letter na tutuloy sa 20th Congress. So that letter will be applied at the end of this month. At the end of this month. Kasi magta-transition na. But ang argument naman kanina, dahil nga may 10 days, may 5 days, aabot naman sa ganun. No? Yun ang argument kanina. Pero sir, hindi Pero ang po point flight dito mga number kababayan, on nagkatuloy ko lang. So ang point dito mga kababayan, sige. Dahil nga meron 10 days si Sara para sumagot, di ba? Pero ang point natin dito, dapat po binasahan na po ng sakdal si Sara. Kasi meron na kayong impeachment court eh. So dapat bukas or mamaya, no, alauna na madaling araw ngayon, dapat babasahan na po ng sakdal si Sara. So posibleng hindi pa rin mangyari po yun kasi nga po, hihintayin pa rin yung 28th Congress. Malamang ito po yung gagawin ngayon ng mga bobong mga senador ng Duterte Bloc. Di ba? Oh. number 2 because hihintayin yung communication ng 20th Tama, Congress na yeah. existent So, pa yun. Correct. so the text Correct. sir talaga is 20th Congress na siya. So the Yun ang, effect of the yun ang number 2. nakasulat sa resolution na dapat hindi ko lang matandaan yung exact Na the wording. head of the House must communicate that it's willing to pursue Correct. the So trial in the 20th. they will only communicate that when the 20th Congress assumes, Okay. which is July 1, no? Or June 30 to be exact, no? Kasi yun ang palitan no? So they will have to communicate. But of course, ang House may sarili rin silang dynamics. 'Di ba? Wala pang speaker at that time. 'Di ba? Wala pang leadership. Marami nagbubuo pa lang sila doon, no? So realistically, makapadala sila ng letter dito pag buo na sila, which is mid-July to end of July. So ibig Oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Aabutin pa ng July 2 eh. Di ba tandaan nyo, si Win Gatchalian po isa po siya sa mga bumoto na wag na pong ibalik yung impeachment, article of impeachment sa House. Actually, alam nyo naman, 5 lang sila, di ba? Si Coco, si Risa, pangalan nito? Si Binay, si Grace po, at saka si Win Gatchalian. 5 lang sila. So, nakakadismay ito. So, by the way, mga kababayan, no, isa po sa mga prosecution team, nagsalita na rin na bawal po yung ginawa nila. Kasi hindi mo naman pwedeng ibalik yan eh. Saan ka? Kasi ito kung kukunin po natin yung logic po ni Tolentino na saan daw po yung word na carry over, ngayon saan mo naman makikita yung word na dapat mong ibalik yung article of impeachment sa Congress? Wala namang ganun. So ngayon, sabi ngayon dito ni Congressman Zamora, no? Sabi dito, wait lang. Sabi dito,
Okay. House prosecutor hit Senate unconstitutional move to return impeachment complaint. Sabi yan ni Bel Zamora. Okay. So sabi dito San Juan Representative Bel Zamora said that the Senate as an impeachment court has no power or authority to remand the impeachment complaint back to the lower house of Congress. So, alam nyo kung anong pwedeng gawin dito ng Congress? Huwag nyo na tanggapin. Di ba? Kasi unang mga kababayan, simple lang to. Kasi pag tinanggap nyo to, parang lalabas dito, sulod-suluran kayo sa Senado. Kasi tandaan natin mga kababayan, ang nakalagay dito sa Constitution, kasi dapat merong basihan. Di ba? So, ngayon ang sabi kasi dito, okay, saan na ba yun? Ito. A vote of at least 3/3 of all members of the House, di ba, shall be necessary either to affirm a favorable resolution with the articles of impeachment of the committee or override the contrary resolution. The vote of each member shall be recorded. Di ba? So sabi dito so tapos na tayo dito. Yung at least 1/3 of vote, So in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all members of the House, the same shall constitute the article of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Ito po yung nakalagay po sa konstitusyon. So ngayon, ang sabi po sa konstitusyon natin in Tagalog, kapag nakakuha po ng 1/3 na boto ang isang impeachment complaint kaysa sa isang vice presidente o sa isang impeachable public official, ang gagawin nito, yung article of impeachment, dadalhin po sa Senado and then maghihiring ka agad, magta-trial ka agad, forthwith. Ayun ang nakalagay dito Alam nyo kasi mga kababayan, yung pagtawid po ng 19th Congress o 28th Congress, ayun po yung ginagamit po nilang palusot para po wag matuloy po yung impeachment trial ni Sara o kaya para po ma-delayed. Pero napaka-basic naman nun mga kababayan, pati po yung mga nagsulat po ng konstitusyon natin, nagbabanggit na continuing body po ang Senate. So walang issue po doon. Ang nakalagay po sa konstitusyon natin mga kababayan, pag naka 1/3 na ng boto sa House, dalhin sa Senado, mag-hearing. Mag-trial ka agad. So ngayon, kung susundin po natin yung sinasabi nga ni Tolentino, di ba? Nasaan sa konstitusyon yung ginawa ninyo? Wala. Kasi gawa-gawa nyo lang. Actually, mga kababayan, ako lang. Kasi ito medyo lang to Parang hindi na natin masyado ramdam na ginagago tayo ng Senado Kasi kung sinampal tayo nito, parang kinalabit lang tayo sa mukha. Parang ginanon lang tayo Di ba? Pero pag ang taong bayan po na puno, tandaan nyo marami na po nagbanggit ng suporta po sa impeachment trial ni Sara. May mga eskwelahan, may mga eskwelahan, may mga religion na nga po, yung mga Katoliko. Marami na po. May mga samahan po ng mga abogado. Di ba? Huwag niyong hintayin po na magalit pa yung taong bayan. Kasi nga pang ginagawa nga po ng ating senador ngayon, imbis na sampalin tayo at magalit tayo, ang ginagawa nila, kinakalabit tayo sa mukha. Hanggang palakas na siya ng palakas. Kasi ganun yun di ba? Kunwari, minsan pag tayo sinampal tayo, papalag ka agad tayo. Kasi masakit yun. Pero pag tayo kinakalabit tayo ng mga 10 beses, medyo hindi pa natin ramdam. Pero yung damage pala na ginawa sa atin, parang sinampal na rin po tayo. Inuunti-unti kasi tayo So ngayon, actually, dito po sa ginawa nila, nakakagago na po ito, sa totoo lang. Di ba? Sila mismo gumagawa ng sarili nila ng konstitusyon para lang protektahan po ang isang sarang baliw. Diba? So kayo po mga kababayan, kayo po ano pong masabi nyo nga po dito sa ginawa pong katarantaduhan po ng ating mga senador. Diba? So yun, so pa-comment lang po. Kayo ba sa tingin nyo ba? Tama ba yun? Hintayin pa yung 28th Congress bago basahan ng sakdal si Sara? Well, sana bukas basahan na. Yun nga lang, kapag binasahan siya bukas o kaya mamaya ng sakdal, harangan pa rin yan. Kasi wala pa naman yung impeachment Wala pa naman yung impeachment complaint sa atin Nasa Congress pa May resolution tayo It's fucking bullshit, man. So yun, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.
So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na ring content. So, thank you. Salamat and